Okay, bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Pagbubuo ng crisis committee na tutugon sa epekto ng gulo sa gitnang silangan sa Pilipinas, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Food manufacturers magpapatupad ng delivery schedule para iwas taas presyo. Pisong dagdag sa presyo ng kada kilo ng bigas, inanunsyo. Maganda yon. So baka naman pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Navotas City Representative Toby Chanco umaasang pagbobotohan na sa plenaryo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na buwan ng Mayo. Pilipinas nagdagdag ng puwersa sa Bajo de Masinloc kasunod ng pinakabagong panghaharas ng Chinese Coast Guard. Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kinumpirma na humihingi ng 500 million pesos na halaga ng counterclaim kay Batangas Representative Leandro Leviste. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang crisis committee. Kasabay nito, iginiit ng Malacanang na sa ngayon ay walang krisis sa supply ng langis, bagaman may problemang nararanasan dahil sa biglaang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Okay, bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Nais patutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga posibleng maging epekto pa sa Pilipinas ng nagaganap na gulo sa Middle East. Partikular na gustong pabantayan ng Pangulo ang mga naging pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang pangunahing mandato ng pinabubuong crisis committee ng Pangulo. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi na idinetalye pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino-sino ang bubuo sa komite. Ang tanging sinabi lang ni Jose Castro ay isinasapinal na ito ni PBBM. Una ring ipinanukala ng ilang mambabatas ang pagbubuo ng isang crisis management committee na tutugon sa problemang idinulot ng Middle East conflict. Naninindigan naman ng Malacanang na walang krisis sa ngayon sa supply ng langis. At ayon kay Jose Castro, gumagawa na ng paraan ng pamahalaan upang manatiling matatag ang oil supply sa bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Yagarin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Sa bagong vlog ni Pangulong Marcos, sinabi niya na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang Pilipinas sa mga kalapit na bansa para sa alternatibong mapagkukunan ng langis. Kabilang na sa mga kinakausap ay ang bansang China.
Tungkol naman sa supply ng langis, nagkikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at inalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang dadagsa pa rin ang mga pasahero sa mga paliparan sa nalalapit na long holiday. Ayon sa Civil Aviation Authority o CAAP, ito ay sa kabila ng pagtaas ng airfare sa gitna ng problema sa supply ng produktong petrolyo. Patuloy naman ang mga paghahanda ng ahensya para rito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Normal po ang operations natin at we expect during the holiday season, ito Semana Santa, dadami lalo. Nakahanda na para sa long holiday ang 44 na paliparan sa bansa na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ang tiniyak ni CAAP spokesperson Eric Apolonio sa gitna ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan dahil sa mahabang bakasyon. Ayon sa CAAP official, inaasahan nilang magiging matiwasay lang ang kanilang operasyon ngayong taon. Gayunman, may mga itatalaga pa rin silang malasakit help desk katuwang iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Magsisilbi itong complaint desk kung saan maaaring agad na sumangguni ang mga pasahero na may reklamo sa kanilang biyahe, lalo pa sa kasagsagan ng bulto ng mga pasahero sa long holiday. Mahaba yung bakasyon eh. I doubt it kung medyo, alam mo naman ang mga Pilipino, baka sakaling idaos na rin nila yan. At normally, ang expected natin yan, nabili na nila yan in advance eh, bago magkaroon ng issue ganito. Sa taya ng CAAP, inaasahang aabot ng 7 hanggang 10% ang itataas sa karaniwang bilang ng mga pasahero sa mga paliparan sa darating na long holiday. Sa kabuuan, tinataya ng CAAP na aabot sa mahigit kumulang 900,000 ang dami ng mga pasaherong dadagsa sa mga airport. Wala ring nakikitang epekto dito ang pagtaas ng pasahe o fuel price increase na epekto ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sa ngayon, wala kaming nakikita pang economic implications. Dahil yun na, as I said, matagal na nabili yung mga tickets. Kaya kung sakali man, itong April yan, magbabago na. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nanawagan ang Makabayan Block ng emergency session sa 2 kapulungan ng Kongreso. Layo nito na makapagpasa ng mga panukalang batas na tutugon sa pangailangan ng publiko sa gitna ng problema sa supply ng langis. Kasabay nito, umapela ang mga mambabatas ng realokasyon ng anilay pork barrel style na infrastructure spending at corruption-prone projects sa social services, gayon din ang direktang subsidiya sa mga mahihirap at apektadong sektor. Bukod dito, nais din ng mga ito na magkaroon ng moratorium sa pagbabayad ng foreign debt at foreign projects para mas mapaglaanan ang mga pampublikong serbisyo. Nananawagan ng ilang senador ng mabilis na aksyon upang mapigilan ang negatibong epekto ng gulo sa gitnang silangan sa ekonomiya ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na maibibigay ang lahat ng tulong na nakalaan sa mga apektadong sektor. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. Huwag nang hintayin ng pamahalaan na lumala pa ang sitwasyon lalo't wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang inihayag ni Senator Bam Aquino kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa senador, nararapat lamang na magdeklara ng state of national emergency. Layunin nito na makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng paglobo ng halaga ng langis.
Ipinaliwanag din ni Senator Aquino na sa ilalim ng deklarasyong ito magkakaroon ang Pangulo ng mas malawak na kapangyarihan upang ilaan ang pondo ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda at pinansyal na tulong sa mga apektadong sektor. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. Gayunpaman, binigyang diin ng mambabatas ang mahigpit na pagbabantay sa implementasyon ng mga ayuda upang masigurong hindi ito maaabuso at direktang makakarating sa mga nangangailangan. Babantayan natin na yung mga ginawa namin sa Senado, pagtanggal ng excise tax, yung giving the President powers to suspend the excise tax, at itong ayudang ito, babantayan namin na mapunta talaga ito sa taong bayan. Para naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, dapat munang i-monitor ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin dahil ito aniya ang magiging dahilan sa pagdedeklara ng state of emergency. Bagamat magandang pakinggan ang pagpigil sa pagtaas ng presyo sa ilalim ng state of emergency, nagbabala si Senator Gatchalian sa mga posibleng negatibong epekto nito sa merkado. Ayon sa kanya, ang pagpapatupad ng price freeze ay maaaring magtulak sa mga negosyante na magtago ng kanilang mga produkto o mag-hoarding lalo na kung mataas ang kanilang puhunan, ngunit pinipilit silang magbenta sa mas mababang halaga. Ang ganitong gawain ay magbubunga ng matinding kakulangan o shortage sa mga bilihin na kalaunan ay magdudulot ng panic buying sa publiko at lalong magpapataas sa tensyon sa buong bansa. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros na bagamat magandang simula ang 5,000 piso na transport subsidy, kulang pa rin ito at dapat pang palawakin. Binigyang diin ng senadora na ang isang unit ng modern jeepney sa kasalukuyan ay nalulugi na ng 1,000 piso kada araw ng biyahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Ang mahalaga, agarang kumilos ang Malacanang at ang buong gobyerno. Huwag na natin hintayin na maparalisa ang buong transport sector at tumaas lalo ang presyo ng bilihin. Dapat din pabilisin ang distribution ng transport subsidies at alisin ang red tape. Halimbawa, dapat ayusin ang first owner rule sa pagrehistro sa ayuda dahil pahirap ito sa maraming operator o tsuper na second or third owner na ng kanilang jeepney units. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi mapipigilan ang gulo sa ibang bansa. Kaya ang magagawa ngayon ng pamahalaan ay siguraduhing may sapat na tulong o ayuda upang hindi masyadong mahirapan ang mga Pilipino sa darating na pagtaas ng presyo. Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang 500 million pesos na halaga ng counterclaim o bayad pinsala laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng isinampang civil libel complaint ni Leviste laban kay Castro dahil sa umano'y mga mapanirang pahayag nito kaugnay ng kanyang solar power business. Ito ang balita. Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer. Kalahating bilyong piso
Ito ang hinihingi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro mula kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Sa kanyang social media post kahapon, inihayag ng batang mambabatas na ang nasabing halaga ay kabayaran sa mga gabing hindi umano makatulog ang Palace spokesperson, gayon din sa anxiety o kabalisahang dulot ng kasong isinampa niya laban sa Palace official. Enero ngayong taon nang maghain ng civil libel charges ng kongresista laban kay Undersecretary Castro dahil sa mga komentaryo nitong mapanira umano sa kanyang solar business. Ngunit giit ni Representative Leviste, wala siyang obligasyong bayaran si Castro. Pero kung kailangan, bukal sa kanyang loob na sasagutin ang mga gastusin nito sa pagpapagamot sa ospital. Kinumpirma ng Palace Press Officer ang hinihinging counterclaim sa mambabatas na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. Tila natutuwa rin ang Palace official sa anyay ginawang pag-amin ng kongresista sa mga nagawa nito sa kanya. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Pero ayon naman kay Congressman Leviste, hindi niya inamin na nagdudulot siya ng sleepless nights at anxiety kay Undersecretary Castro. Bagkos, ito umano ang katagang nakasaad mismo sa affidavit ng Palace officer. Sa reklamong isinampa ni Congressman Leviste laban kay Undersecretary Castro, pinagmumulta nito ng 110 million pesos na halaga ang Palace official. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Department of Justice ang pag-aaral sa mga dokumento at record na na-turn over na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Samantala, tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na nakahanda silang tumulong sa investigasyon kung kakailanganin ng DOJ. Ito ang balita ni Benedict Samson. So today, the ICI formally turned over the documents and records that it has in its custody after its long investigation over the flood control anomalies to the DOJ. Naipasa na ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice kaninang umaga ang mga dokumento at record ng kanilang investigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sa ngayon ay sisimulan na nilang pag-aralan ng mga dokumento na kanilang gagamitin sa paghahain ng reklamo. After assessment of the documents, after carefully studying, evaluating them, makita na there's enough to go with for referral eventually, i-refer namin to sa proper law enforcement agency to do its own investigation and then afterwards file it with the appropriate forum or institution. So that's either with us or with the Ombudsman. Ayon pa sa DOJ, wala silang nakikitang problema sa gagawing investigasyon kahit pa may na-turn over ng dokumento ang ICI sa Office of the Ombudsman. Kahit naman sabay namin imbestigahan yan, meaning the Ombudsman and the DOJ, it's the same set of facts. Hindi ideally, di ba? No, ordinarily, it's the same set of facts because isa lang naman ang nag-imbestiga niyan, which is the ICI. Diba? So hindi magdi-differ yung findings that they provided the Ombudsman to that with the DOJ. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DOJ, ngayong nasa kanila na ang mga dokumento, hindi naman nangangahulugan na mapapabilis na ang investigasyon laban sa anomalya sa flood control. It's hard to say po kung mapapabilis, no? Because again, it has to be, pag-aaralan pa natin yung ebidensya, yung documents submitted to us. So, there's a process we have to follow. Kailangan maigip yung pagbabasa ng mga ebidensya. Hindi po pwedeng i-fast track, diba? So if you want it to be a really judicious evaluation of the evidence, it has to be done properly, meticulously. Samala, tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na nakahanda sila kung ipaubaya sa kanila ng DOJ ang gagawing investigasyon. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, handa nilang ipagpatuloy ang mga isinagawa ng investigasyon ng ICI. Well, that's our primary mandate. That's the primary mandate of NBI. So kahit walang turnover, kung meron man, bago, we'll always do our job. Malaking tulong yun, pero hindi ko pa nakita lahat. Pero for sure, there are documents that can be obvious. It was turned over to DOJ, hindi sa amin. We're just guests doon sa amin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Umaasa si Navotas City Representative Toby Chanco na pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara sa buwan ng Mayo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, umapela ang Malacanang sa kongresista na iwasan nito ang pagpapakalat ng fake news. Ito ang balita. Maganda yon. So baka naman pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Kung si Navotas City Representative Toby Chanco ang tatanungin, dapat mapagbotohan na sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Mayo ang issue ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakareses ang Kongreso pero magsasagawa pa rin ang pagdinig ang House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment simula March 25. Ayon kay Congressman Chanco, naghain siya ng isang resolusyon upang ipanawagan ang pagpapabilis sa proseso at mapagtuunan na ng pansin ang iba pang suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng epekto ng Middle East crisis. I will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So mas lalong mapabilis natin, mas mabuti at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng krisis. Tila naman isinantabi ng kongresista ang panawagan ng Malacanang sa kanya. Ang apela ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Navotas City Representative Chanco, iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Ito'y matapos ipahayag ng kongresista na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. May mga kasalukuyan din umanong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Sara dahil sa posibilidad na mapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Sa hamon naman ng ilang kapwa mambabatas kay Representative Chanco na pangalanan ng mga sinasabi nitong kongresistang gustong ma-impeach si VP Duterte para hindi mapapanagot sa flood control corruption scandal, ang tugon dito. Alam nga naman na umamin sila, di ba? Why will they admit? I think the more important thing is wag natin ilihis kailan ba talaga may makukulong na big fish. Yun ang tanong diyan di ba? Bakit walang nakukulong na big fish? At syempre, yung mga big fish na yon, gusto ba nila maging presidente si Sara o hindi? That is very simple. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magbigay ng dagdag sweldo sa mga manggagawa. Sagot ito ng Malacanang sa mga apela ng labor groups na ipasa na ang nakabinbing wage increase bill sa gitna ng mataas na presyo ng langis at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa Kongreso na ang pagpapasya kaugnay ng issue. Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso.
Sa ibang balita, tatapusin muna ng transport groups ang kanilang pagwuwelga o tigil pasada bago sila makipag-usap sa pamahalaan. Ayon sa grupong Piston, huli na ang tugon ng pamahalaan sa kanilang problema sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Kasabay nito, inihayag din ng mga ito ang 6 nilang kahilingan sa pamahalaan upang sila ay matulungan. Ito ang balita ni Dante Amento. Huli yung aksyon, parang inuna muna niya yung kalisa bago yung kabayo. Binatikos ng mga transport group ang huli na umanong hakbang ng gobyerno para tugunan ang kanilang problema, partikular sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Piston, uunahin muna nilang magwelga o magpatupad ng tigil pasada bago makipag-usap sa pamahalaan, partikular sa Pangulo. Matagal na umanong sinasabi na pag-aaralan ang hinggil sa hinaing ng transport sector pero walang nangyari. Dahil kung magpapatawag siya para buhusan yung init at galit ng mga driver at mga operator, baka tapusin muna naming welga bago kami makipag-usap. Bingi umano ang pamahalaan sa hinaing ng mahihirap. Isang panibagong tigil pasada ang gagawin ng mga transport sector sa darating na Huwebes at Biyernes, March 26 hanggang 27. Lalahok dito ang mga tsuper mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tayo ay nananawagan hindi lamang sa mga public transport, kundi tayo ay nananawagan sa iba't ibang muda ng transportasyon, sa trucks, sa mga bus, mga UB na kailangan natin magkaisa. Hindi usapin na yung iba ay nag-corporation, yung iba ay nag-kooperatiba. Ang usapin dito ay magkaisa po tayo, labanan natin itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pangunahing layon ng kanilang pagkilos na maiparating sa pamahalaan ang 6 nilang kahilingan. Kabilang na ang pagtanggal sa VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. Ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law at magpatupad ng price control sa petrolyo. Ibalik sa 55 pesos ang presyo ng krudo. Bakit nga ba 55 pesos? Ito po yung last price bago po nagkaroon ng US aggression. Yung ibig sabihin niyan, bago ng gera ang US ay 55 po yung presyo ng bawat litro. Isa bansa ang industriya ng langis at agad na bumili ang gobyerno ng krudo at ibenta sa mas murang halaga. Ipatubad ang mga binawing dagdag pasahe at itigil ang agresyon ng Amerika sa digmaan. Tiniyak naman ng Malacanang na sa oras na makita ng Pangulo na kailangan na talaga ang dagdag pasahe ay agad itong ipatutupad. Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pagsuspend ng excise tax. Samantala, binigyang diin din ng transport groups na kulang ang ibibigay na 5,000 pisong ayuda ng pamahalaan sa apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa ilang araw nang umiiral ang mataas na presyo ng gasolina at krudo, kulang ang nasabing halaga. Hindi naman umano lahat ay makatatanggap ng ayuda. Sa kwenta namin, umaabot na ng halos 220 pesos ang nawawala sa kita ng ating mga delivery riders at motorcycle taxi riders sa loob ng isang araw. Kung kukwentahin ito, hindi yung 5,000 ayuda na inaabot at ino-offer ng DSWD ay wala pang 21 days na katumbas para lang mabawi yung nawalang kita. Ayon sa aming pagtaya, ay halos nadadagdagan ang kanilang pangkrudo, ang gastusin sa krudo ng 6,000 to 8,640. Ang katumbas po nito, yung dating kinikita nilang umabot man ng 1,000 ay halos kalahati na lang o kulang pa sa kalahati ang naiuuwi nila. Dagdag pa ng grupong Piston kung ang 5,000 pesos na ayuda na gustong ipamahagi ng pamahalaan sa mga tsuper ay katumbas lamang ito ng 1.5 araw na pamamasada. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kaugnay niyan, inilabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga tsuper ng Transport Network Vehicle Services o TNVS na tatanggap ng cash relief assistance. Kabilang sa mga mabibigyan ng ayuda ay ang mga driver ng Grab, Joyride, GoCab, Angcars, Para Express at iba pa. Ayon sa LTFRB, magsisimula ang distribusyon ng ayuda alas 7 ng umaga bukas, March 24, sa mga piling payout center sa Metro Manila. Ang mga benepisyaryo ay inaatasang magdala ng orihinal at photocopy ng kanilang mga professional driver's license para sa verifikasyon. Para sa kompletong listahan ng mga driver na makatatanggap ng 5,000 cash assistance, maaaring sumangguni sa official Facebook page ng LTFRB. Dito rin makikita ang mga itinilagang payout centers sa buong Metro Manila. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahati ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Ilang oras na lang ay matatapos na ang 48 hours na ultimatum na ibinigay ni US President Donald Trump laban sa Iran. Nais ni Trump na buksan ng Iran ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz nang walang banta sa seguridad ng anumang bansa. Subalit walang indikasyon na susunod ang Iran sa nais nito, kundi bagkus nagbanta ito ng mas matitindi pang pag-atake. Ito ang balita ni James Bontuyan. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Walang paghupa kundi tila lalo pang lalala. Ito ang napipintong senaryo ng magpalitan ng banta ang Amerika at Iran nitong Sabado, March 21. Nagbigay ng 48 hours ng ultimatum si President Donald Trump na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz nang walang banta sa seguridad ng kanilang mga barko, pupulbusin nito ang mga power plants ng Iran. Ilang oras na lang ay matatapos na ang ibinigay na ultimatum ni Trump. Ang susunod na mangyayari ay inaabangan na ng buong mundo. Ngunit detalyado ang sagot ng Iran. Kung itutuloy ni Trump ang kanyang banta, tuluyan nilang isasara ang Strait of Hormuz hanggang makumpuni nila ang lahat ng sa kanila ay nasira ng digmaan. Bukod pa dyan, lahat ng lugar at pasilidad na konektado sa Amerika pupuntiryahin ng Iran. Power plant, desalination facility, internet at data centers. Maging mga kumpanyang pampinansyal ng Amerika sa gitnang silangan kasama sa target. Dahil anila ang mga ito ang nagpopondo ng operasyong pangmilitar ng Amerika. Dahil dito, naglabas ng abiso ang US government sa lahat nitong mga mamamayan sa buong mundo. Sa gitna nito, nanawagan si Iranian exiled Prince Reza Pahlavi kay Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ituloy ang pag-atake, ngunit hindi sa mga sibilyan sa Iran. Aniya, ang dapat gawin ng dalawang lider ay puntiryahin mismo ang liderato ng kasalukuyang rehimen, ang kanilang mga makinarya at mga gamit pampropaganda. Dagdag nito, hindi makapababagsak ang Ayatollah regime sa pamamagitan ng pagsira sa mga infrastruktura na ginagamit ng mga mamamayan. Payo nito sa mga lider ng US at Israel, mag-isip ng paraan na para sa mga mamamayan ng Iran para sila mismo ang magpabagsak sa mapang-api at marahas na lideratong namamayani sa kanilang bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga pag-atake na magkabilang panig at ang mga nadamay, nasawi at nasugatan ay hindi natiyak sa ngayon ang eksaktong bilang. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahaharap sa seryosong banta ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa nangyayaring krisis sa Strait of Hormuz. Sa kanyang pahayag sa harap ng National Press Club sa Australia, nagbabala si International Energy Agency Chief Fatih Birol na posibleng mauwi sa pinakamatinding energy crisis ang mundo na tatagal ng ilang dekada. Iniulat ng opisyal na sa kasalukuyan, aabot na sa 40 energy assets sa Gulf region ang nasira dahil sa giyera.
Umaasaan niya siya na mareresolba na ang alitan sa gitnang silangan sa tulong ng lahat at magawa ito sa lalong madaling panahon. Isang matinding pagbagsak ng yelo o hailstorm ang tumama sa kabisera ng Laos, ng Vientiane nitong Linggo, Marso 22, bandang 5:00 ng hapon. Nagdulot ito ng malawakang pinsala at pagkaantala sa mga normal na aktibidad sa lungsod. Sa mga video online, makikitang bumagsak ang malalaking tipak ng yelo na tila mga bato na tumama sa mga bubong at sasakyan. Ayon sa mga ulat, nagdulot ito ng pagbaha sa ilan at ilang distrito naman ang nawala ng kuryente. Dahil dito, naglabas ng emergency weather alerts ang mga otoridad at mahigpit na pinayuhan ang mga residente na manatili muna sa loob ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Ihanda na ang mga preskong kasuotan at laging magdala ng tubig mga kasangbahay. Ngayong araw ay opisyal nang inianunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang simula ng panahon ng tag-init o dry season. Ayon sa Weather Bureau, asahan na ang mas mainit na temperatura sa darating na mga araw, lalo na sa buwan ng Abril at Mayo. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Yan na ito na start na ang mainit at maalinsangan. So, mag-i-start na sir o start na? Simula na tayo. Okay. Umpisa na ng tag-init ngayong 2026. Yan ang deklarasyon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kasunod ng paghina at tuluyang pagtatapos ng Northeast Monsoon o amihan ngayong araw. Ayon sa mga obserbasyon mula sa ilang istasyon ng DOST PAGASA, unti-unti nang tumataas ang temperatura sa maraming bahagi ng bansa. Ang mga ordinaryong Pilipino, ramdam na ba ang pag-init ng panahon? Sobra ma'am, parang niluluto sa kalsada lalo. Bunsod nito, inirerekomenda ng PAGASA na magsagawa ng iba't ibang paraan upang makaiwas sa mga sakit sa kalusugan na dulot ng matinding init ng panahon. Para kay Tatay Francisco Oraya, 35 years ng ice cream vendor, lagi siyang may baon na tubig tuwing lalabas at magbebenta sa kalsada. Ako ma'am, tubig lang naman sa akin. Nagbabaon ako ng tubig. Si Louie na isang mototaxi driver, hindi tuloy-tuloy pumapasada kapag tirik na tirik ang araw para makaiwas sa heat stroke. Ako, ginagawa ko, sumisilong. Sumisilong lang ma'am sa malilim. Mga kalating oras, gano'n, 30 minutes. Ayon sa PAGASA, mas mainit kaysa karaniwan ang inaasahan temperatura sa darating na Abril at Mayo. Sa susunod na buwan, aabot hanggang 40.5 degrees Celsius ang maaaring maranasan sa Northern Luzon, habang 39 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Pagdating naman ng Mayo, 40.2 degrees Celsius ang inaasahang init sa Northern Luzon, habang sa Metro Manila ay aabot naman hanggang 37.6 degrees Celsius. Nakikita po natin dito, dun sa ating graph, na posible mas mainit din po yung ating mga gabi, lalo na nga dun sa 2 buwan na binabantayan natin, buwan ng Abril at Mayo. Ayon sa PAGASA, bagamat mainit ang panahon ngayon, hindi ito kasing tindi noong panahon ng El Nino noong 2024. Tiniyak rin ng Weather Bureau na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng panahon at klima sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsalubong sa bagong batch ng mga Pilipinong nakabalik ng bansa mula sa pagkakaipit sa gulo sa gitnang silangan. Ibinahagi naman ng ilan sa kanila ang karanasan at nasaksihan sa nangyayaring giyera sa gitnang silangan kung saan sila naghahanap buhay. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog po.
Halos hindi na nakakatulog gabi-gabi ang overseas Filipino worker na si Merlin Agustin dahil sa nadidinig ng mga pagsabog dulot ng mga missile na tumatama malapit sa kanyang lugar na pinagtatrabahuhan sa Kuwait. Kaya kahit na bigo na niyang matupad ang kanyang pinapangarap na makaipon para sa kanyang pamilya, nagsabi na siya sa kanyang amo na uuwi na lamang sa Pilipinas. Si Merlin ay may 3 anak at mahigit 3 taon na nagtatrabaho sa Kuwait bilang domestic helper. Ayaw ko na po. Bakit? Kasi naanuhan na ako ng phobia po. Baka po kasi po, naglilinis po ako sa labas nakita ko talaga yung usok. Ang akala ko matamaan ako, tumakbo agad ako sa loob ng bahay. Halos mawala naman ang pag-asa si Alicia Amor Pangilinan na OFW sa Qatar na muling makakauwi ng Pilipinas matapos sumiklab ang gulo sa Middle East. Dahil sa giyera, inakala niyang hindi na niya muling makikita pa ang kanyang anak. Kaya laking tuwa niya nang mapasama sa mga i-repatriate ng pamahalaan. Sobrang saya po kasi po nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi dahil wala pong flight sa Qatar Airways. Dalawa lang sina Merlin at Alicia sa 343 mga Pilipino na dumating kaninang umaga mula sa gitnang silangan. Kanina personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFW na sakay ng ika-4 na chartered flight ng gobyerno na dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. Mula sila sa mga bansang Kuwait, Bahrain, Qatar at Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, hindi naging madali ang kanilang pag-uwi ng bansa dahil na rin sa banta ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. So it was a land crossing effort. It took about, on average, about 7 to 8 hours to get to Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Migrant Worker Secretary Kakdak, naghahanda na rin sila sa repatriation ng iba pang mga Pilipino na naiipit sa gulo sa gitnang silangan, kung saan tinitignan na nila ang pagkuha ng dagdag na chartered flights sa United Arab Emirates. We are looking at around at least 1,200 to be repatriated in the coming days in the entire Middle East. Sa ngayon ay kay Secretary Kakdak sapat pa ang pondo ng ahensya para makatugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong nais na umuwi ng bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Budget Department para sa kanilang posibleng dagdag na pondo. Sa ngayon mayroon ng nasa 2,000 Filipinos mula sa Middle East ang nakabalik na ng Pilipinas. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inirerekomenda ng American Heart Association ang isa sa mga track ng bagong album ng BTS bilang angkop na musika para sa pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang unang awit sa album na arirang na may title na Body to Body ay may tempo na humigit kumulang 120 beats per minute. Ito ay pasok sa compression rate na 100 hanggang 120 beats kada minuto sa panahon ng CPR. Ayon sa AHA, mahalaga at makatutulong din ang paggamit ng musika sa pagpapanatili ng rhythm sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng chest compression. Naghain ng panibagong reklamo sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na naghayag ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa dating senador, multiple cyber libel complaint ang inihain niya sa mga dating sundalo at ilang media personalities. Kaugnay ito ng anyay patuloy na pagpapakalat ng mga ito ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Sa mga lumabas na balita, tumanggap umano ng maleta ng pera si Trillanes para sa International Criminal Court o ICC, bagay na kanyang pinabulaanan. Anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasinungalingan nila? Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na lang, magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako sa'yo, dala mo. Hindi pwede gano'n.
Dagdag pa ni Trillanes, may ilan na rin anyang mga dating sundalo mula sa 18 at iba pa nilang kasamahan ang babaliktad upang magsabi ng katotohanan. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng pera para lumabas. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Samantala, nilinaw ng Commission on Higher Education o CHED ang mga issue kaugnay ng mga naipong notices of suspension at notices of disallowance sa loob ng ilang taon. Ito ay kasunod ng pagkalat online ng isang audit report sa ahensya. Batay sa 2024 Annual Audit Report ng Commission on Audit, umabot sa 965.99 million pesos ang kabuang suspensions at disallowances na hindi pa naaayos hanggang December 31, 2024. Ayon sa CHED, aktibo nilang tinatrabaho ang pagresolba sa mga ito. Katunayan, 40.8% sa mga ito ay naayos na hanggang March 19, 2026. Kabilang sa mga konkretong hakbang ng komisyon ang pagpapadala ng demand letters, pagsusumite ng dokumento at paghahain ng apela sa COA. Magdaragdag ng security personnel ang Philippine National Police para sa parating na mahabang bakasyon. Nagbigay na rin ng paalaala ang Highway Patrol Group sa mga motoristang uuwi sa kani-kanilang lalawigan upang makaiwas sa aberya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The Philippine National Police is fully prepared to ensure the safety, security, and orderliness of the public. Isang linggo bago ang long holiday, pinag-igtim pa ng Philippine National Police ang police visibility sa bansa sa pamagitan ng pagdaragdag ng i-deploy na security forces. Sa ngayon, nasa 59,416 na ang itinalagang magbabantay sa 3,277 na mga pasyalan sa bansa. Sa naturang bilang, nasa 39,540 ang mga pulis. Ayon kay Directorate for Operations, Tourist and Safety Protection Section Chief, Police Captain Amit Yu, layo ng kanilang deployment na maging payapa ang bakasyon ngayong taon. These areas experience a high number of tourists or visitors who are having spiritual reflection, and the PNP has intensified or maximized the police visibility through foot patrol and establishment of assistance desk and coordination with our local government agency and tourism stakeholders. Our personnel are tasked not only to ensure the peace and order, but also to assist our tourist individual, to manage the crowds, and prevent criminal activities. Dahil sa inaasahan na ring dagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga lalawigan, sinabi ng Highway Patrol Group na mayroon silang mga tauhan na magsasagawa ng inspeksyon sa mga bus. Ito'y upang masigurong nasa maayos itong kondisyon at handa sa mahabang biyahe. Nagpaalala din ng HPG sa mga motorista na uuwi sa kani-kanilang lalawigan na mag-ingat para makaiwas sa aksidente. Base kasi sa datos, nakapagtala ang HPG ng 35,900 na aksidente noong nakaraang taon. Karamihan sa mga ito ay kinasasangkutan ng motorsiklo. Kabilang sa mga pangunahing dahilan nito ay ang sobrang bilis ng pagpapatakbo at human error. Tuloy-tuloy yung cooperation natin with the local government unit and other local police para maiwasan yung mga ganitong aksidente ulit. Of course, it will be a shared responsibility po. Cooperation pa rin ng ating mga kasama, ang ating mga mamamayan, lalo na mga nagmamaneho. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO nagbigay na rin ng paalala sa mga residente na aalis ng kani-kanilang bahay ngayong bakasyon upang hindi mabiktima ng mga mapagsamantala. Ito yung isa sa mga babantayan natin at tayo ay maglalagay ng nasa 1,153 natin na police personnel. So yung mga simbahan natin na karaniwan ay pinupuntahan ng mga nag-staycation or yung mga nag-stay at home na mga kababayan natin na hindi uuwi ng probinsya. Yung mga magbibisita iglesia dito sa Metro Manila. So ito yung mga areas din na de-deployan natin ng ating mga kapulisan.
Nauna nang sinabi ng PNP na itataas nila sa heightened alert status ang pag-alerto ng pambansang pulisya simula sa March 29 hanggang May 31. Ito'y kahit na wala namang namomonitor na banta sa seguridad ng mahabang bakasyon ang pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, hindi pa inirerekomenda ng Department of Health o DOH ang pagpapatupad ng mandatory face mask sa kabila ng pagtaas ng kaso ng tuberculosis o TB sa bansa. Nitong Pebrero, nakapagtala ang DOH ng nasa 100,000 TB cases. Sa isang panayam, sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na maaari namang magboluntaryo ng magsuot ng face mask sakaling may ubo upang hindi na makahawa pa. Pinapayuhan din ng kagawaran ng publiko na magpasuri agad kung makararanas na ng mga sintomas ng TB. Tiniyak naman ni Yusek Domingo na may mga lunas at sapat na gamot ang DOH para sa sakit na TB. Nagbabala ang United Nations sa matinding epekto ng tumataas na temperatura ng mundo sa kasalukuyang panahon. Babala ni UN Secretary General Antonio Guterres, ang kasalukuyang klima ng mundo ay nasa state of emergency na. Kasunod ito ng ulat ng World Meteorological Organization na umabot na sa pinakamataas na level ng init sa surface ng mundo batay sa kanilang climate indicator. Ayon sa opisyal, ang epekto ay maaaring tumagal ng ilang libong taon. Hinimok si Guterres ang lahat ng pamahalaan na pag-ibayuhin ang kanilang early warning systems bilang paunang proteksyon sa mga mamamayan laban sa mas matataas pang temperatura sa hinaharap. Kamakailan, isang pag-atake ang iniulat ng Israel Defense Forces na umabot hanggang sa Diego Garcia Military Terminal ng Amerika at Britanya. Ang nasabing base militar ay may layong 4,000 kilometers mula sa Iran, kasing layo ng distansya nito sa bansang Rome sa Europa. Ang tanong ng marami, hanggang saan na nga ba ang kayang maabot ng missile ng Iran? Ito ang balita ni Noel Poliarco. They fired intercontinental ballistic missiles 4,000 kilometers right into Diego Garcia, the American-British base. They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. I've been warning that for years. Inakusahan ng Israel ang Iran na siyang nagpakawala ng kanyang longest range missile sa ngayon. Ang target, ang Diego Garcia, isang joint military base ng United States at United Kingdom sa Chagos Archipelago sa Indian Ocean. Mariing itinanggi ng Iran ang responsibilidad sa pag-atake. Hindi rin patiyak sa ngayon kung saan nagmula ang nasabing missile at sinabing isa lamang ito sa false flag tactics ng kaaway para maibunton ang sisi sa kanila. که سوابق شرارت‌های رژیم برای متهم‌سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید میباشد. Ang isla ay may layong 4,000 kilometers mula sa Iran. Hindi man tumama ang tanong ng marami. Hanggang saan nga ba aabot ang missile ng Iran? Usap-usapan ngayon kung may potensyal na nga ba ito na umatake sa mas malalayo pang bansa gaya ng sa Europa. Hindi maikakaila na ang US ay maraming military installation na nakakalat sa iba't ibang lugar sa mundo. Isa sa pinaka-crucial installation nito ay ang Ramstein Air Base sa bansang Germany, isang key installation sa puwersa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ayon sa US for Strategic and International Studies, ang Iran ang may pinaka-sophisticated na produksyon ng missile sa buong Middle East, short-range at long-range missiles. Kasama dyan ang Khorram Shah at Sejil ballistic missiles at ang Sumar cruise missile na kayang maabot ang target na mula 2,000 hanggang 3,000 kilometers ang layo. Noong 2017, nagtakda ng distance limit na 2,000 kilometer range ang Iran. Subalit sa laki ng arsenal nito, posibleng nakabuo na ito ng mas malalakas at malalayo pang kapasidad ng pampasabog.
Kaya naman gano'n na lang ang panawagan ng Israel sa iba't ibang bansa dahil hindi na lang militar ang target ng Iran ngayon, kundi kasama na ang mga sibilyan. If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. I asked the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? Kamakailan nitong Sabado, March 21, binomba ng Iran ang mga syudad ng Arad at Dinoma, ang pinakamalapit na lugar sa main nuclear research facility ng Israel. Daan-daang sibilyan ang sugatan at nasawi. Hindi rin matatawaran ang mga iniwang pinsala sa nasabing residential communities. Ang pagsira sa ballistic missile capabilities ng Iran ang magkatuwang na layunin ng US at Israel. Subalit gaano man sabihin ni Trump at Netanyahu na natalo na nila ang Iran, mahirap matukoy sa ngayon kung totoong mahina na nga ito o lalo pang lumalakas at nagiging agresibo. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Nakataas na sa Alert Level 1 ang status ng Mount Bulusan sa Sorsogon matapos ang ilang serye ng mga pagyanig. Isang residential area naman sa Cebu City ang nasunog. 4 naman ang sugatan sa tradisyonal na bayanihan sa paglilipat ng bahay sa Zamboanga del Sur. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Alert Level 1 sa Bulusan Volcano sa Sorsogon matapos makapagtala ng 475 na volcanic earthquakes mula March 15. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga pagyanig ay kaugnay ng pagkabitak ng mga bato sa mababaw na bahagi ng bulkan at kahalintulad ng mga aktibidad na naitala bago ang mga pagputok noong 2022 at 2025. Naitala rin ang pag-umbok ng lupa sa ilang bahagi ng bulkan na senyales ng paggalaw sa ilalim nito. Babala ng PHIVOLCS, posibleng magdulot ang mga aktibidad na ito ng biglaang phreatic eruption. Sa Visayas, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa filter site, Barangay Tisa, Cebu City kaninang tanghali. Matapos ang halos 1 oras na pag-apula, naideklarang fire under control bandang alas 12:30 ng tanghali ang insidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang lawak ng pinsala sa mga apektadong kabahayan. At sa Mindanao, hindi bababa sa 4 na individual kabilang ang mga opisyal ng barangay ang nasugatan matapos mauwi sa aksidente ang tradisyonal na paglilipat ng bahay sa Barangay Matalang, Midsalip sa Zamboanga del Sur nitong weekend. Sa video na kuha ni Miss Rai, makikita na tinutulungan ang mga residenteng nasugatan. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng minor na mga pasa, ngunit 4 ang nagtamo ng malubhang sugat, kabilang ang punong barangay, isang kagawad, isang barangay tanod at isa pang empleyado ng barangay. Agad na dinala sa ospital ang 4 na nasugatan upang mabigyan ng agarang lunas. Lumabas sa investigasyon na may mga bahagi na ng bahay ang nabubulok na hindi agad napansin ng mga tumulong sa pagbubuhat na posibleng naging sanhi ng pagguho nito. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakaranas ng harassment mula sa puwersa ng China ang mga mangisdang Pinoy sa Baho de Masinloc nitong linggo. Agad namang nagpadala ng barko sa lugar ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para umalalay sa mga mangisda. Ayon sa mga otoridad, may bagong taktika na ginagamit ang China para maitaboy ang mga mangisdang Pilipino sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. All vessels, all vessels, all vessels.
China Coast Guard will conduct regular cleaning from local time 11 o'clock to 18 o'clock on March 23 in an area bounded by following points. Point A, 15 degrees, 05 minutes north. Ito ang pinakabagong radio challenge ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan inuutusan nila ang barko ng Pilipinas kasama na ang mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda na lisanin agad ang lugar mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa ginawang chart ng Philippine Coast Guard, lumalabas na mula 10 nautical miles ng Bajo de Masinloc hanggang 60 nautical miles ang haba ng lugar na pinaiiwas ang mga bangka ng mga Pilipino. Walang binanggit ang Chinese Coast Guard kung ano ang gagawin sa lugar. Pero sabi ng PCG, malinaw na panibagong pananakot na naman ito sa mga Pilipinong patuloy na nangingisda sa lugar. What they meant with clearing operation, we still don't know. But for me, our interpretation here is that they wanted to threaten ang ating mga mangingisda para umalis sa Bajo de Masinloc dahil obviously they do not want our Filipino fishermen na mangisda rito sa Bajo de Masinloc. Ito ang unang pagkakataong nag-anunsyo ang Chinese Coast Guard ng clearing operation sa lugar. Nitong nakalipas na taon, kapag nakikita ng mga barko ng China na dumadami ang mga Pilipinong mangingisda, ay nag-aanunsyo na magsasagawa ng pagsasanay ang People's Liberation Army Navy sa lugar para takutin ang mga mangingisda. Last year hanggang December, every time na meron tayong mataas na bilang ng mangingisda and deployment ng BFAR and Philippine Coast Guard, nag-a-announce sila over the radio ng tinatawag nilang naval exercise for the PLA Navy. But this time around, ang nag-announce is China Coast Guard. At ang sabi nila, it will just be a clearing operation. Tugon naman ng PCG sa hakbang na ito ng Chinese Coast Guard. Well, I don't think na it will discourage, no? But on our part, we are not going to advise anything sa ating mga mangingisda because it will legitimize itong announcement, threatening announcement ng Chinese Coast Guard. But on the part of the Coast Guard, what we're going to do is to ensure the safety and security ng ating mga mangingisda. We'll be providing security escort in coordination with the other 5 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels na nakadeploy din dito sa Bajo de Masinloc. Kahapon ng umaga, muli na namang nakaranas ng harassment ang mga mangingisda sa mga barko ng China. Makikita ang malaking barko ng Chinese Coast Guard na dumaan sa gilid ng bangkang gawa sa kahoy ng mga mangingisda. Muli ring nagbaba ang mga Chinese Coast Guard ng mga maliliit na bangka para itaboy palayo sa Scarborough Shoal ang mga mangingisda. Nang matanggap ang ulat mula sa mga mangingisda, agad namang nagpadala ng 2 barko ang Philippine Coast Guard at 5 barko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lugar upang umalalay sa ating mga kababayan. Sabi ng PCG, hindi nauubusan ang paraan ng Chinese Coast Guard para iharas at ibuli ang ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc. Pero isang bagay ang malinaw, ang kanilang mga aksyon ay taliwas sa international law at patuloy na titindig ang pamahalaan sa ating karapatan sa nasabing bahura. Sa ngayon, may na-monitor ang PCG na 6 na CCG vessel, 1 PLA Navy at 15 maritime militia vessel ang nakadeploy sa Bajo de Masinloc. Nasa mahigit 20 bangka ng mangingisda naman ang nasa lugar, bukod sa mga barko ng PCG at BFAR. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar ngayong araw. Nagbukas ito sa 60.14 pesos kaninang umaga at nagsara sa 60.30 kontra dolyar ngayong hapon. Mas humina pa ito kumpara sa pinakamahinang palitan na 60 pesos and 1 centavo noong nagdaang linggo. Umabot na sa 403 ang bilang ng mga gasoline stations na nagsara sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo.
Ayon sa Philippine National Police, iniimbestigahan na nila ang dahilan ng pagsasara ng mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang PNP sa Department of Energy upang malaman kung may kinalaman ito sa hoarding o profiteering. Kaugnay ng pagsasara ng mga gasoline stations, yung posibleng pagtatanggal ng mga empleyado. At kaugnay nito, sabi ng GPNP, mag-simulation exercises ng all possible scenarios ang ating mga regional offices. Halimbawa, yung mga massive looting, yung po mga robbery. Kaya kaugnay nito, sabi niya, palakasin, gawing intelligence-driven ang lahat ng operations ng ating police regional offices. Epektibo na ang pagpapatupad ng Metro Pacific Tollways Corporation ng discounted toll rates sa tatlong mga pangunahing expressway sa bansa. Hanggang 30 pesos ang matitipid ng mga motorista sa discounted toll na tatagal hanggang sa susunod na buwan. Mula sa Santa Rita, Giginto, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ano-ano ang mga probisyon ng ibinigay na discount sa mga expressway? Magandang gabi, Rosalie. Napakalaking tulong ngayon sa mga motorista. Pangunay na yung mga Class 3 at Class 2 vehicles na silang makikinabang sa diskwentro doon sa mga toll kung saan nga ay mababawasan yung bayad nila sa toll dahil dito sa kabiyahe program na pinatutupad ngayong araw ng Metro Pacific Tollways Corporation. Pinagtibay na ng Metro Pacific Tollways Corporation, NLEX, SETEX at Cabitex ang kabiyahe rebate programs sa kanilang mga toll plazas. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, lahat ng mga sasakyan na Class 3 vehicle na bus at truck, Class 2 vehicle gaya ng PUB at mga Class 1 vehicle na modernized jeepney at kotse na may radio frequency identification at load ang siyang makakasama sa rebate program. Umpisa po today hanggang May 22, 2-month period po ito kung saan ibababa yung mga toll rates na para sa Class 3, lahat ng Class 3 at yung public utility vehicles at modernized jeepneys sa dating levels po ng toll fee natin. Para maka-avail ang mga motorista, kailangan muna silang mag-comply sa hininging requirements ng MPTC. Ngayong araw ang simula ng pagpaparehistro at sa susunod na linggo naman ang makukuha na nila ang toll rebates nila sa RFID. Basta meron po silang valid RFID at may sapat na load, automatic po kasama na po sila dun sa rebate program. For the PUB or PUB naman, yung mga Class 2, kailangan po nilang i-download yung kabiyahe rebate program application form. Kasama po nung mga ibang requirement kagaya ng ORCR na sasakyan nila, yung kanilang registration or certificate from LTFRB at may mga iba pa pong mga requirement. Dagdag pa ni Ignacio, sa ilalim ng kabiyahe rebates ay 12 pesos hanggang 72 pesos ang matitibid sa biyahe ng mga motorista na gumagamit ng iba't ibang sasakyan. Yun po sa rebate program po, sana po makatulong po dito sa problema po natin ng transport system kung saan po ay tumaas po yung malalaki pong pagtaas ng gasolina. At dito sa NLEX alone ay maaari po silang makasave po ng between 12 pesos to 72 pesos po na toll fee. Depende po kung ano po yung klase ng sasakyan at saka yung mga entries at exit po nila. Samantala, para naman sa ilang mga motorista, pabor sa kanila ang nasabing rebates, lalo na ngayon na sobrang pangunay na ang mga pampaserong bus. Kung binawasan yung toll gate natin, siyempre medyo malaking kabawasan din sa natin yun, sa gastusin, sa expenses, sa biyahe natin sa araw-araw. Yun sa NLEX. Ang toll gate namin, 392, one way. Sa 392, one way pa lang yun, paluwas pa lang. Sa isang araw, nakakaano kami, 4 na biyahe. Kung may 30 pesos na tipid, mas malaking discount. Pabor sa kumpanya namin.
Para maka-avail sa programa ay makailangan makapagparehistro o bumisita lang sa website ng Metro Tollways Corporation at tumawag sa NLEX hotline na 0235,000. Rosalie, sa sitwasyon ngayon ay 2 months nga itong ay patutupad mula ngayong araw hanggang sa May 22 at kung ito nga ay kung sakasakaling mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo ay maaari nilang magtuloy-tuloy pa rin itong programa ng Metro Tollways Corporation. Ayon yan kay Mr. Robin Ignacio, ang NLEX Traffic Manager. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Rosalie. Maraming salamat. Nestor Torres nagulat ng live mula sa Giginto, Bulacan. Samantala, nag-abiso ang Land Bank of the Philippines na magsasagawa sila ng 2 oras na scheduled system maintenance activity sa March 24, araw ng Martes. Magsisimula ito ng alas 3:30 ng umaga at matatapos ng alas 5:30 ng umaga. Ayon sa kumpanya, posibleng maapektuhan ito ang serbisyo ng mga transaksyon ng Land Bank Mastercard, credit card, and prepaid card. Inaabisuhan naman ng mga depositor na gawin ang transaction bago ang nakatakdang system maintenance upang hindi maabala. Ilang mga proyekto para sa kapakinabangan ng mga magsasaka ang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kabilang na ang ilang irigasyon na pinatatakbo ng solar power at ang isang bagong cold storage facility sa Camarines Norte. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Bilang pagpapakita ng kagustuhan at suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makabuo ng mas marami pang solar-powered pump irrigation system sa bansa, pinangunahan mismo ng Presidente ang pag-inspeksyon sa 2 proyekto sa Camarines Sur. Unang pinuntahan ng Pangulo ang solar-powered irrigation project para sa Barangay Mataurok, San Jose, Sagrada Familia at Baliwag Viejo sa bayan ng Manalaba, Camarines Sur. Tiningnan din ng Presidente ang bagong gawang power pump irrigation project para sa San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative na nasa Bula, Camarines Sur. At kasabay din ang pag-iikot ni Pangulong Marcos sa probinsya, nakipag-ugnayan ito sa mga magsasaka kasama ang Department of Agriculture upang maipaalam sa kanila ang mga proyekto ng pamahalaan na nakalaan sa mga magsasaka. Maging yung patakbo ng ating agrikultura at babaan ang presyo sa mga namimili at tiyakin na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Yan po ang aming patuloy gawa at kaya napakahalaga yung pag-organize. Kailangan maayos ang organization. Pinuntahan din ni Pangulong Marcos ang bagong tayong Bicol Mega Cold Storage Facility sa Pili, Camarines Sur. Ayon sa mga magsasaka, malaking tulong ang cold storage facility na ito sa takbo ng agrikultura dito sa Camarines Sur. Ang mega cold storage na ito ay ginawa upang mapanatiling sariwa ang mga gulay, prutas, livestock products at pati mga seedlings dahil naka-maintain ito sa 5 degrees Celsius. Dapat kayo ang nagde-decide. Kaya yan ang aming ginagawang sistema ay tinitiyak namin. Kaya tiniyak namin na hindi iba ang hahawak nito. Tiniyak namin ang hahawak nito, magkokontrol nito ay ang mga nagsasaka, yung mga maglalaman din ng lahat ng produkto rito. Ayon kay Pangulong Marcos, sisiguraduhin nila na ang dapat na magkaroon ng kita dito ay ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa Camarines Sur. Magiging malaking tulong ang pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani ng mga magsasaka upang huwag baratin ang kanilang mga produkto sa panahong sobra ang produksyon ng mga ito. Usually naman, ang mga magsasaka ay laging nakakaranas, lalong-lalo na kami sa mga magkakalamansi dito sa Camarines Sur, nakakaranas ng overproduction. Pag season, nasa season ang kalamansi, grabe ang overproduction namin. Ngayon, ang makakasagot dito ay cold storage facility. Malaking bagay, sir, kasi gaya halimbawa kung bumagsak or bumaba ang presyo, halimbawa kamatis, talong or any gulay or any vegetable, pag ganito pong lagyan na or mayroon na tayong cold storage facility, ibig sabihin hindi tayo masasakal ng mga private na kung ano lang yung gusto nilang presyo
Siyempre, mabubulok yun, ibibigay ng mga magsasaka. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ramdam sa iba't ibang lugar ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng turismo. Sa La Trinidad, Benguet, nabawasan ang mga turistang pumapasyal habang sa Iloilo City naman may mga transport cooperative na piniling magpatuloy sa pamamasada sa kabila ng transport holiday. Ito ang balita ni Grace Toctolero. Sa La Trinidad, Benguet, ramdam ang pagtumal ng tourism dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Tourism Officer Valrid Olsim, bagamat may mga okasyon at festival, hindi na ganun karami ang mga turistang dumadayo kumpara dati. We are having informal na sharing ng data sa kasama nating mga tourism officers sa Benguet and Cordillera. Most attractions ngayon, they are facing a decline of papuntang 30%. Dahil sa mataas na gasto sa biyahe, mas pinipili ng ilang turista na magtipid kaya nababawasan ang mga biyahe at mas kaunti ang mga nag-overnight sa mga transient homes at hotels. Apektado rin ang mga lokal na negosyong umaasa sa turismo gaya ng mga tindahan ng pasalubong, strawberry vendors at mga kainan sa lugar. And we have interviewed also like may mga kaibigan tayo from Manila. May mga guests na pupunta sana sa mga piyesta natin ngayon. Pero dahil namamahalan sila sa gasolina, hindi na sila tumutuloy. If we become realistic sa nangyayari at nakikita naman natin kahit na wala pa yung official data, nafe-feel na. Sa Iloilo City, ilang transport cooperative ang piniling mamasada pa rin sa kabila ng transport holiday ng ibang grupo dahil na rin sa kakulangan ng kita. Kung hindi ka magbiyahe, wala ka maning kamon. Kung magbiyahe, kami yung kamon ulit. Pero ano man kami, kung hindi kami magbiyahe, wala kami sweldo. Wala namang naitalang na stranded na mga estudyante dahil kansilado ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Iloilo mula kindergarten hanggang kolehiyo. Ilang mga ahensya ng pamahalaan ay nag-shift sa work from home setup. Nagpalabas din ng special permit ang LTFRB para sa ilang bus units ng Valia Car Transit Incorporated para mapanatiling may serbisyo sa lungsod. Nag-deploy din ang Iloilo Provincial Government ng mga bus at van sa mga terminal para sa karagdagang serbisyo sa mga pasahero. Samantala, mahigit 1,700 units ng modern at traditional jeep ang nagtigil pasada sa iba't ibang lugar sa probinsya. Grace Toctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng tulong ang Cebu City Local Government sa mga tsuper sa lungsod na apektado ang hanap buhay dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang bilihin. Kasabay nito, magpapatupad ng iba't ibang paraan ng pagtitipid sa paggamit ng enerhiya ang lungsod. Ito ang balita ni Gladys Towabi. Nag-proactive na lang ta ang mga drivers like mga kutsero, appeal na to sila. Sa gitna ng nararanasang krisis ngayon, iba't ibang hakbang ang ipinapatupad ng Cebu City Local Government Unit upang matulungan ang mga residente sa lungsod, kabilang sa pangunahing apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin, ang mga Public Utility Vehicle o PUV drivers. Dahil dito, mamamahagi ng tulong ang Cebu City LGU sa mga driver upang maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay at masuportahan pa rin ang kanilang pamilya. Sa ngayon, inaalam pa ang kabuuang bilang ng mga drivers sa lungsod, kabilang ang mga tricycle at habal-habal drivers upang walang mapag-iwanan. Pinag-aaralan din ng LGU kung pinansyal na tulong o bigas ang ipagkakaloob. Atong quantify pila gyud ang taga Cebu aron posibilidad ni ani ang tanan ng mga drivers like tricycle, habal-habal and all others na maapil na nato. Mao nay direksyon sa atong syudad. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, may mga natatanggap na rin silang reklamo mula sa mga residente hinggil sa taas presyo ng mga bilihin. Magsasagawa ng masusing beripikasyon ng LGU sa pamamagitan ng price monitoring body nito upang matukoy kung may mga paglabag sa itinakdang presyo.
If you have the complaint, klaro kayong misaka, then we will have to validate that. Then whatever penalties based on sa atong mga balaw, then immediately we are going to impose that. But what is important right now is unsa ka tinuod. Kay daghan man musulti ni mahal, but how mahal? Samantala, inaasahang dadating sa Cebu City sa buwan ng Mayo o Hunyo ang 2 electric buses. Kasunod nito, maglalagay ng fast charging station para sa mga electric vehicles na gagamit ng solar power. So we ordered already 2 buses. Kaning 2 buses ato gining gi-order para gyud nga makatabang ta or makatigo ta sa national law nga gi-require sa national sa balaod nga na I think 10% sa atong fleet EV na. Kaya kibaw mo na amantay more or less 245 million nga gastuanan para sa fuel. Kanya kung nanaw niya na anak, manaog na gyud na siya. So kani mga electric buses makatabang kay ni in a sense kay ang nahitabo wala may krudo, wala may gasolina. Pinag-aaralan na rin ng lungsod ang paggamit ng solar-powered system sa mga gusaling pinamamahalaan nito bilang karagdagang hakbang upang makatipid ng kuryente. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang mga manufacturer at retailer sa posibleng pagtaas sa presyo ng mga produktong delata. Ayon sa Federation of the Philippine Industry o FPI, bahagi ng kanilang plano ang mas maayos na delivery schedule para makatipid sa gasto sa gasolina at iwas aksaya. Ito ang balita ni Mia Alonso. Wala na pag bumili kang halimbawa isda, tapos bibili kang mga rekado. Pag uwi mo, wala ka ng sukli kung may bili ka pa ng prutas. Wala na talaga. Ang mahalaga ng bilhin. Kagabi, sardinas po ulam namin. Kapag humihigpasyon, madalas na takbuhan ng ilang pamilya ang sardinas at ilan pang mata na pagkain sa araw-araw. Si Aling Josefina, hindi ilang ito ang madalas na kanilang panlamantiyan, lalo na kapag walang tapamalengke. Kung tutuusin aniya, mas mahal pa rin talaga ang gulay, isda, karne, kesa bumili ng sardinas. Sa halagang 22 hanggang 6 pesos, may kapartner ng ulam ang kanilang kanin. Aminala ang mga delata, ang pinakamura at mabilis na alternatibo kapusan na sila ng pondo. Pag bibili ka 5, magit lang 100. Nakakatikman kahit ng papano. Pag may dumaan pong nagtinda, o tuyo, bibili din po ako. 2 piso kada araw ang kinikita ng kanyang maliit na tindahan. Bagamat may paupahang maliit na kwarto, hindi rin regular na nakapagbabayad ang kanyang boarder. Kaya naman aniya kung hindi mapipigilan at magpapatuloy ang pagmahal ng presyo, pati ng pangunahing bilihin gaya ng sardinas, baka wala na silang makain. Pati po bigas ang taas na po. Dati po binibili namin bigas, 58 lang. Ngayon po 64 na. Siguro darating ang araw, maglulugaw na lang tayo. Sa kamahal ng bigas. Sa bagay, makakain naman natin yung lugaw kung igigisa mo sa luya. Masarap na rin kahit walang sahog. Ganun po talaga Kaugnay ito, tiniyak ng Federation of Philippine Industries o FPI na pagdating sa food at non-food products, kadalasan nila hindi nangangailangan nito ng intensive power manufacturing kaya wala nilang dahilan para magkaroon ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Walang nag-assure ng kung sa if you're talking of food, nag-assure ng DTI kung na yung mga food manufacturers nagsabi na there will be no adjustment. Nauna na rin tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang ipatutupad na price increase sa mga pangunahing bilihin, base na rin sa naging pagpupulong sa mga manufacturer. Bukod sa pagsisiguro na may sapat pang inventaryo ang mga kumpanya, gumagawa na rin nila sila ng hakbang upang makabawas sa gasto sa gasolina at krudo. Ang ginagawa na ngayon is we are scheduling lahat ng deliveries. We just don't go crisscrossing, parang hindi asyong aksaya. Diba? Ganon. So we plan it well. We by grouping ang deliveries, we are doing everything now to minimize mga wastages. Samantala, nag-abiso naman ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON na posibleng magkaroon muli ng taas presyo sa kilo ng bigas, bunsod ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng langis. So kung magtataas ito bukas,
So aantayin lang siguro natin, maubos muna yung mga stocks ng mga kasamahan natin and then panibagong competition po uli yan. Siguro, bago po matapos itong ating pong buwan na Marso, baka po another na po na pag-aanunsyo uli ang gagawin po natin. Ayon kay Grecon spokesperson Orly Manuntag, posibleng nasa piso kada kilo ang kanilang ipatong mula sa kasalukuyang presyo, depende sa kalalabasan ng computation. Sa totoo lang, ayaw namin ito gawin. Kaya lang, baka hindi naman mag-survive yung ating mga kasamaan sa retail kung hindi natin to susundin at makapagtaas din sila ng kahit papaano, yung reasonable na pagkataas lang ng presyo talaga ng bigas. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Araw-araw tayong gumagamit ng langis. Ngayon nga, naku po, napakamahal magkarga ng diesel, ng gasolina. Pero di nyo ba naitanong, saan ba nanggaling ang langis at mauubos kaya ito? Alamin natin. Ang langis o petroleum ay galing sa mga sinaunang organismo, mga halaman at maliliit na hayop sa dagat na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kapag namatay ang mga ito, nalilibing sila sa ilalim ng lupa o sa dagat. Sa paglipas ng napakahabang panahon dahil sa init at pressure ng Earth, unti-unti silang naging langis at natural gas. Ibig sabihin, ang langis na ginagamit natin ngayon, nabuo pa bago pa umiral ang tao. Ang problema, sobrang bagal ng pagbuo ng langis. Inaabot ito ng milyong-milyong taon para mabuo. Pero ang pagkonsumo natin, ilang dekada lang ubos agad. Kaya tinatawag ang langis na non-renewable resource. Ayon sa maraming energy studies, hindi naman bigla na lang mawawala ang langis. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap itong hanapin, mas mahal itong kunin, at unti-unting nauubos ang madaling makuhang reserves. May mga estimate na nagsasabing may sapat pang oil supply ang mundo para sa ilang dekada. Depende sa consumption at discovery ng bagong reserves. Napansin mo rin ba kapag pinag-uusapan ng langis, laging kasama ang Middle East? Hindi ito aksidente. Noong sinaunang panahon, ang rehiyong ito ay sakop ng malalawak na dagat na puno ng maliliit na organismo. Sa paglipas ng milyong-milyong taon, nalibing ang mga ito at naging langis. Pero hindi lang yan ang dahilan. Ang Middle East ay may perpektong kondisyon. Makakapal na layers ng bato na nagtatrap ng langis. Tamang init at pressure. At hindi gaanong naistorbo ng geological movement. Ang resulta, nakaipon sila ng napakalaking oil reserve sa isang rehiyon. Kaya hanggang ngayon, doon nanggagaling ang malaking bahagi ng langis ng mundo. Kaya po, handa na ba tayo kapag naging limitado na lang ang supply ng langis? Dahil ang paghahanda sa enerhiya ay hindi na lang kung anong meron ngayon, kundi kung paano tayo magiging handa sa mga darating na panahon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat at shout out kina Janet Bogasan, Bernardino Fabian Jr., Susan Chaquiton, Jordan Guevara, Leovigildo Sol, Rico Ronquillo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 3:5-6 na nagsasabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.